Welcome back dito sa channel natin. Muli tayong nagbabalik dito sa Mall of Asia Complex. Mag-update naman tayo sa reclamation project na ginagawa dito sa MOA Seaside. Medyo matagal na rin pala tayong hindi nakapag-update doon. Tingnan natin. Sobrang init sa ngayon kaya ayan makikita nyo naman walang katao-tao dito. Dito tayo magsisimula pala sa kabilang side ang Pasay Harbor City Reclamation. Yan na lang ang natira, yung parang land bridge na connected pa rin sa shoreline. Pero temporary lang yan na dinadaanan ng mga sasakyan papunta dito sa reclamation. Magtatayo talaga ng dalawang tulay dyan. Isa dito at isa naman doon. Sa kabilang side doon na sa may CCP complex. Mas nauna nga na ginawa itong Island A, ang Pasay Harbor City Reclamation. Doon naman sa kabilang side yung Island B, hindi natin kita dito. ...265 hectares ang buong lawak nitong Pasay Harbor City. Ito pala ay proyekto ng Pasay City Local Government at ng ilang mga investors. Binuo nila ang Pasay Harbor City Reclamation Corporation. Napakaganda pala ng Pasay Harbor City kapag natapos na. Magkakaroon dyan ng 7 na district. Ang Gateway, Channel East, Channel West, Central Park, North Dock, South Shore, at West Wharf. Magkakaroon din dyan ng mangrove area. Ayon pa sa kanilang press release, magiging Manhattan of Manila Bay ang Pasay Harbor City kapag natapos na. Isang bagong walkable city ang tinatayo dito. So ayun guys, patapos na nga ang reclamation na ginagawa dito sa Pasay Harbor. Dito na lang sa kabila ang SM Prime ang patuloy pa na ginagawa. Mas una kasi na tinambakan itong Island A at B at huli na itong Island C. Ito naman kabila ang Island C. Ito naman ay proyekto ng SM. Ito ang SM Prime Reclamation Project. By the way, kaya yan tinawag na Island A, B, and C. Kahit na magkaibang proyekto yan at iba yung may-ari, isang dredging company lang ang kinuha nila na magsagawa ng reclamation dito. Ang Royal Boskalis ng Netherlands. Dito naman sa SM Prime Reclamation, magtatayo din ng isang modern city. May Central Park din dito sa gitna, magkakaroon ng mga residential, commercial, mga office building, hotel, convention center at marami pang iba. Dito naman magtatayo ng 2 tulay at isang pedestrian walkway. Isang tulay para sa mga sasakyan ang itatayo dito. At isa pang tulay doon sa dulo. Sa gitna naman ito, isang pedestrian walkway ang itatayo na directly connected dito sa Mall of Asia.
So ayan guys, makikita naman natin mas malawak na yung gap mula dito sa shoreline papunta dyan sa reclamation. Ito ang magiging bagong water channel dahil yan sa utos ng DENR na hindi na pwedeng isagad ang mga reclamation project para magkaroon nga ng flow yung dagat at makalabas pa rin yung mga drainage system sa Manila Bay. Ilang mga sektor ang tumutol sa mga reclamation dito sa Manila Bay dahil baka magdulot ito ng mga pagbaha, kaya naman ito ang naging solusyon nila. Napakaganda rin itong bagong reclamation project ng SM na magiging extension nga ng Mall of Asia Complex. Sobrang lawak niyan, itong pinakamalawak sa tatlong island. 360 hectares ang lawak nito. Isang magandang balita pa rin dahil hindi mawawala yung seaside dito at magkakaroon pa rin ng ocean view. Magiging maganda na dito at hindi na masyadong mainit kapag natayuan na ng mga building dyan sa bagong reclamation. Binago na pala yung pangalan nitong seaside, ginawa ng Central Park. In preparation na yan sa pagtatayo nga ng bagong Central Park dyan sa bagong reclamation project. Last year ay natapos na nga ang major expansion ng Mall of Asia. May bagong third floor na, may dalawang Sky Garden at Sky Plaza. Andito tayo sa North Sky Garden. Yung mga bagong restaurant at cafe dito, hindi na natapos yan. Sa ngayon, konti pa lang yung tao dito sa Sky Garden. Medyo mainit kasi. So ayan guys, makikita naman natin kung gaano nakalawak yung Pasay Harbor City. Sa year 2028 siguro simula na magtayo ng mga building dito. Samantala dito sa SM Prime Reclamation, malawak pa yung tatambakan. Patuloy pa yung pagtatambak ng lupa at buhangin dito sa Island C. Hanggang doon pa yan, nakita niyo yung mga barko doon, ganyan kalawak.
Isang project pa lang yung confirmed sa Pasay Harbor City, ang bagong Philippine International Exhibition Center. At dito naman sa SM Prime Reclamation ang bagong SM City Pasay na itatayo dyan. Bali 2 SM na dito sa Manila Bay Area. Dito naman tayo sa South Sky Garden. Ayan, ganun pa rin dito. Marami din ang namamasyal. Hindi na tayo pupunta dyan sa taas, sa Sky Park. Siguro naman nakapunta na kayo dyan, napakaganda. Patuloy ang expansion ng mga SM malls. Ang target nga ng SM, isang flagship mall kada taon. Ito pala, may bago na namang cafe dito. Ayon pa sa announcement ng SM, this year magbubukas ang bagong SM Nuvali. Sa year 2027 naman ang bagong SM Harrison. Magbubukas din ang bagong SM Malolos. Marami pang iba na coming soon na mga bagong SM. Ongoing na rin ang major redevelopment ng SM Mega Mall. Bukas na rin pala itong mas pinaganda na cinema. Wow, sobrang ibang-iba na talaga ang SM Mall of Asia sa ngayon. Year 2028 naman or 2029 nakaschedule ang major redevelopment ng SM North EDSA. May mga bagong indoor garden sa loob ng mall. Most anticipated talaga ang pagbubukas ng SM Nuvali dyan sa Santa Rosa, Laguna. At ang bagong SM Harrison naman next year na napakaganda rin. Yan muna ang pinaka-latest na update sa iba't ibang mga projects dito sa Mall of Asia. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!